Ang Loki Season 1 Episodes 1 and 2 ang tatampok natin ngayon. Abangan ang mga shoutout natin sa dulo ng video, mag-relax na at mag-enjoy sa ating Tagalog recap at simulan na natin. Sa taong 2012 sa Stark Tower, ang Avengers ay nahuli rito si Loki at nakuha nila sa kanya ang Tesseract. Hindi nila sinakay si Hawk dahil puno na ang elevator na kinagalit nito. Ang mula naman sa future na si Tony Stark ay nakuha roon ang Tesseract ngunit napatalsik siya ni Hawk na galit na lumabas sa hagdanan. Dahil dito ang Tesseract ay napunta kay Loki at ginamit niya ito upang makatakas sa Avengers, bumagsak si Loki sa Gobi Desert, Mongolia at biglang pinuntahan siya roon ng mga Minutemen mula sa Time Variance Authority o ang TVA at tinawag si Loki na isang variant. Hinuhuli raw nila siya sa salang paglikha ng branch sa Sacred Timeline pero tinawanan lang sila ni Loki. Si Hunter B-15 naman ay mabilis na inatake si Loki at biglang gumalaw siya ng sobrang bagal. Pagkatapos ay naglagay sila roon ng device upang i-reset ang timeline at kinuha ang Tesseract at si Loki ay dinala ng mga Minutemen sa kanilang opisina. Nakita ni Loki roon ang ibang mga nilalang na nahuli ng TVA pero agad na tumakbo siya rito subalit ginamit uli ni Hunter B-15 sa kanya ang kanyang Time Twister device. Pagkatapos ay binigay ng babae sa empleyado roon na si Casey ang Tesseract at si Loki ay pinasok niya sa isang silid. Dito ay tinanggalan siya ng kasuotan at pinagsuot ng TVA jumpsuit. Ang lalaki naman sa sunod na silid ay pinipirma kay Loki ang lahat ng mga nasabi niya. Ilang saglit ang kasunod na silid ay sumailalim siya sa organic being test upang makumpirma ng empleyado rito na hindi siya isang robot at nagprint ng temporal aura ni Loki. Pagpasok niya sa sunod na silid ay pinakuha ng bantay ang isang variant roon ng ticket pero hindi nito ginawa. Si Loki kahit napansin na dalawa lang silang tao sa silid ay napilitan pa rin na kumuha ng ticket. Pagkatapos ay napanood niya sa monitor si Miss Minutes na kinuwento noong matagal ng panahon ang mga timeline ay nagkaroon ng matinding multiversal war na kinawasak ng lahat ng bagay. Pero ang mga timekeepers ay binalik ang kapayapaan sa pag-isa nila ng mga timeline na tinatawag na ang Sacred Timeline. Ngayon ay pinoprotektahan nila ang tamang daloy ng timeline para sa lahat ngunit minsan ang ibang nilalang ay nagagawang lumabas sa Sacred Timeline na tinatawag nilang mga variants. Ito ay nagdudulot ng Nexus event na kapag lumala ay maaaring magkaroon uli ng multiversal war, pero ang TVA at ang mga empleyado nila ay naparoon upang ayusin ang timeline. Pero ang mga variant na hindi na makakabalik sa timeline ay sasailalim sa trial at haharap sa kanilang judge. Ang isang bantay naman roon ay kinukuha na ang ticket sa isa pang variant pero pinagpilitan nitong hindi raw siya pinakuha ng ticket ng bantay sa pinto subalit agad na nilusaw ito ng bantay gamit ang kanyang prune stick. Sa sunod na eksena sa taong 1959 sa Provence, France, si Agent Mobius M. Mobius kasama ng mga Minutemen ay nag-imbestiga sa isang Nexus event kung saan pinatay ang kanilang iba pang Minutemen ng isang variant at kinuha ang kanilang reset charge at iyon na ang pampitong atake sa mga Minutemen nila mula noong nakaraang linggo. Biglang may batang pumasok roon at nilapitan ito ni Mobius. Mula sa kanyang tempad ay gumuhit siya at pinagalaw ito para sa bata. Napansin ni Mobius na naging asul ang ngipin nito at binigay sa kanya ng bata ang candy na hindi galing sa panahon na iyon. Ilang saglit ay nalaman niya sa kanyang katrabaho ang pagkahuli ng TVA sa variant na si Loki. Sa kasalukuyan na iyon si Loki ay humarap na sa judge ng TVA na si Ravonna Renslayer. Sinabi rito ni Loki na wala siyang ginawang sala laban sa Sacred Timeline at ang Avengers ang dapat nilang hulihin sa pag-time travel ng mga ito. Pero sumagot si Renslayer na ang ginawa ng Avengers ay dapat na mangyari at ang pagtakas ni Loki sa kanila ang hindi dapat. Ilang saglit ay pumunta sa hearing ni Loki si Mobius at ni-request naman ni Loki na kausapin ang mga timekeepers pero sinabi ng judge na busy sila sa pagprotekta ng Sacred Timeline. Dahil wala ng ibang paraan ay ginamit ni Loki ang kapangyarihan niya roon subalit hindi niya magawa. Sinabihan siya ni Renslayer na hindi gumagana sa TVA ang mga magic powers at sinintensyahan siya na ma-reset pero agad na tumayo si Mobius at pinakiusapan si Renslayer na kausapin si Loki at kahit ayaw nito ay pumayag na rin siya kay Mobius. Nang nalabas na roon ng lalaki si Loki ay nakita niya ang napakalawak na opisina ng TVA na tila ginagamitan ng magic power pero sinabi ni Mobius na hindi ito mahika. Habang patuloy na naglalakad ay pinaliwanag ni Mobius kay Loki na silang mga empleyado ng TVA ay nilikha ng timekeepers upang protektahan ang Sacred Timeline pero tinawanan lang ito ni Loki. Ilang saglit ay pinasok na ni Mobius si Loki sa isa sa kanilang time theater at sinubukan atakihin ni Loki rito si Mobius pero ginamit niya ang time twister device sa kanya. Pagkatapos ay pinaupo roon ng lalaki si Loki at sinimulan alamin ang mga posibleng gawin niya kung makaalis siya sa TVA.
Sumagot si Loki na nais niyang maging hari ng Earth at susunod ay maging hari ng buong universe. Pagkatapos ay pinanood ni Mobius kay Loki ang mga nakaraang pangyayari sa buhay niya at tinanong sa kanya kung nag-e-enjoy ba siyang manakit at pumatay ng mga tao. Sinabi ni Loki na hindi siya isang murderer kundi isang liberator. Ang sunod na pinanood ni Mobius sa kanya ay noong 1970 kung saan nagpakilala si Loki bilang si D.B. Cooper sa isang eroplano at sinabing may dala siyang bomba. Agad na pinalabas ang lahat ng pasahero sa eroplano at binigay kay Loki ang napakaraming pera pagkatapos ay tumalon siya ng eroplano at kinuha ng Bifrost sa ere. Nasabi ni Loki na natalo siya noon ng pustahan kay Thor kaya niya nagawa iyon. Nainis na si Loki kay Mobius at tinanong ito kung anong kailangan niya sa kanya. Nais lang raw ni Mobius maintindihan pa siya ng mas malalim pero hindi ito pinaniwalaan ni Loki at sinabing ilusyon lang ang lahat ng iyon na nilikha ng mahinang nilalang at silang mga taga-TVA ay isang daanan lang patungo sa pag-angat niya. Naisipan naman ni Mobius ipanood kay Loki na noong nakulong siya sa dungeon ng Asgard ay tinuro niya sa Dark Elf na si Curse ang lokasyon ng ina niya at napatay niya siya. Hindi rin naniwala rito ang 2012 na Loki at sinabing kahit kailan ay hindi yun nangyari sa buhay niya. Sumagot si Mobius na mangyayari pa lang ito sa kanya at ang katotohanan ay alam ng TVA ang buong buhay niya. Dahil sa inis ay inatake uli ni Loki si Mobius pero ginamit uli nito ang device niya sa kanya. Nang tinayo ng lalaki si Loki ay pumunta roon si B-15 dahil may kailangan raw silang pag-usapan ni Mobius. Iniwanan saglit ni Mobius si Loki sa silid at sinabi sa kanya ni B-15 na dapat ay nireset na niya si Loki dahil kani-kanina lang ay pinatay uli ng fugitive variant ang isa pang unit nila. Pagbalik naman ni Mobius kay Loki ay biglang nawala na siya sa Time Theater. Nakuha pala ni Loki ang Time Twister device ni Mobius at pinuntahan niya si Casey. Binentaan niya ito na papatayin kung hindi ibabalik ang kanyang Tesseract at agad na inabot ito ni Casey sa kanya. Subalit napansin ni Loki rito ang mga Infinity Stones na nakuha ng mga hunter ng TVA mula sa iba't ibang timeline at na-realize ni Loki na kahit ang mga kapangyarihan ng mga ito ay useless sa TVA. Dahil rito ay labis na namangha si Loki sa TVA at tinanong sa sarili kung ito na ba ang may pinakamalakas na kapangyarihan. Ngunit napuntahan na siya roon ni B-15 pero agad na nakatakas siya sa kanila. Bumalik sa Time Theater si Loki at pinanood niya rito ang mga future ng buhay niya at isa na ang pagkamatay ni Odin bago mangyari ang Ragnarok. Ang pakikipaglaban niya kay Hela kasama si Thor at ang pagkamatay niya sa kamay ni Thanos na labis na ikinagulat niya at doon na natatapos ang kanyang buhay. Ilang saglit ay pinuntahan si Loki roon ni B-15 at magaling na kinalaban niya ito at nilagay sa leeg niya ang kanyang Time Displacement Collar. Pagkatapos ay ginamit niya ang Time Twister sa babae ng sobrang bilis at tineleport niya siya ng maraming beses. Maya-maya ay pinuntahan si Loki sa silid ni Mobius at sinabi niya sa kanya na na-realize na niyang hindi na siya makakabalik sa kanyang timeline. Hindi siya nag-e-enjoy na manakit ng tao at ginagawa lang niya ito upang itago ang kahinaan niya bilang isang villain. Pero sinabi ni Mobius na hindi niya siya nakikitang isang villain at iniferan si Loki ng trabaho kung saan tutulungan niya sila mahuli ang fugitive variant na pumapatay ng mga Minutemen nila. Natanong ni Loki bakit siya ang napili niya at sumagot si Mobius na dahil ito ay isang Loki variant. Sa sunod na eksena sa Salina, Oklahoma sa taong 1958, pumunta rito ang mga Minutemen ng TVA upang mag-imbestiga at nakakita ng device na galing sa Third Millennium. Subalit ang misteryosong Loki variant ay nandoon at mabilis na sinunog ang mga kawawang Minutemen pagkatapos ay kinuha rin niya ang reset charge nila. Bago tayo magpatuloy, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa Oshkosh, Wisconsin sa taong 1985, pumunta rito ang grupo ng mga Minutemen ni Hunter C-20 dahil may na-detect silang variant. Pumasok sila sa kalapit na circus tent roon pero si C-20 ay nagawang kontrolin ng enchantment ng Loki variant na umatake ng mga kasamahan nitong Minutemen habang pinapatumba naman ng variant ang mga ito isa-isa. Tinanggal na nito ang kontrol niya sa babae at tinapos ang huling hunter at ginamit niya ang temp pad ni C-20 pagkatapos ay dinala niya siya. Samantala si Loki sa TVA ay tinuruan ni Miss Minutes na kapag ang branch ng Nexus event ay lumagpas sa red line ay hindi na nila ito ma-reset. Si Mobius naman ay binigyan si Loki ng TVA analyst uniform na pinasuot niya agad sa kanya at nakita ni Loki na may naka-indicate na variant sa likod nito. Pagkatapos ay sinabi ni B-15 sa kanila na ang pupuntahan nila ay ang ambush kanina lang sa kanilang Minutemen sa Wisconsin sa taong 1985. Ngunit si B-15 at ang iba pang hunter roon ay hindi komportable na makasama sa trabaho nila si Loki dahil napakarami na nilang na-prune o na-erase na mga variant niya noon at alam nila ang pagtatraidor na ugali niya.
Pero si Mobius ay confident na hindi niya sila tatraydurin dahil ito ang magiging paraan ni Loki upang makaharap niya ang mga timekeepers. Nang nakarating na sila sa Wisconsin ay nakita nilang dinukot ng fugitive variant si Hunter C-20. Si B-15 ay sinabing posibleng nasa labas si C-20 at naglakad na agad sila papalabas dahil ang Nexus event sa lugar ay malapit nang mapunta sa Red Line. Pero si Loki ay sinabing maaaring may mga trap na ngayon sa labas dahil malamang iyon ang masamang plano ng variant niya roon. Si Mobius naman ay napansin na niloloko lang sila ni Loki at walang trap sa labas. Ang mga Minutemen ay naglagay na ng reset charge roon at ito ay unti-unting binubura ang lahat ng mga bagay sa lugar na mga hindi dapat nandoon at ang branch ng Nexus event ay nawala na rin sa Sacred Timeline. Sa sunod na eksena ay kinausap ni Renslayer si Mobius sa kanyang opisina at sinabing hindi niya gusto na kasama nila si Loki sa kanilang operasyon. Pero giniit ni Mobius na kailangan niya lang mas maintindihan kung paano mag-isip at kumilos si Loki upang mahuli nila ang fugitive variant nito. Sumang-ayon si Renslayer sa kanya pero sinabing iyon na ang huling operasyon na isasama niya si Loki. Nang pipirmahan na ni Mobius ang case file ay napansin niya ang kakaibang ballpen ng babae at nasabing malamang ay galing ito sa paborito niyang analyst katulad ng ibang mga bagay na dinidisplay niya sa kanyang opisina bilang trophy. Pagkatapos ay pinunta ni Mobius si Loki sa library ng TVA at sinabing pag-aralan niya roon ang lahat ng mga variant case files nila kung saan maaaring may malaman siyang kakaibang ideya mula sa mga variant niya habang kumakain siya. Pero si Loki ay naboring sa pagbabasa ng mga files na ito at nilapitan niya ang isang librarian roon upang mag-request ng mga files patungkol sa pagkalikha ng TVA o mga files patungkol sa simula at katapusan ng panahon. Pero sinabi ng librarian na classified ang mga yon at binigyan si Loki ng mas marami pang files patungkol sa mga variant niya. Nabasa naman rito ni Loki ang tungkol sa Ragnarok o ang pagkawasak ng buong Asgard na libo-libong Asgardians ang nasawi. Pero si Loki ay may nadiskubre ditong impormasyon at agad na pinuntahan niya si Mobius sa cafeteria na kasalukuyang kumakain roon. Sinabi ni Loki sa kanya na ang fugitive variant niya ay malamang nagtatago sa mga apocalypse katulad na lang ng Ragnarok. Gamit ang salad ni Mobius ay pinaliwanag ni Loki na kahit anong masamang gawin ng variant na ito sa panahon ng pagkawasak ng malaking lugar o ng planeta ay hindi maglilikha ng Nexus event dahil mabubura na rin ang timeline nito pag nangyari na ang destruction at silang mga taga-TVA ay hindi rin malalaman ang mga ginawa niya. Ngunit si Mobius ay ayaw siyang dalhin sa kahit saang apocalypse dahil malamang ay tatraydurin lang niya siya roon sa pagsaksak niya sa kanya sa likod. Pero sumagot si Loki na hindi niya gagawin yon dahil gusto niyang malaman na tama ang teorya niya. Maya-maya ay pumunta na nga sila sa isang apocalypse sa Pompeii, Italy noong 79 AD. Ilang saglit ay sumabog na ang bulkan roon pero walang na-detect si Mobius na variant sa lugar gamit ang tempad niya at wala rin nag-branch sa timeline. Pagbalik nila sa TVA ay nag-research pa sila ng mga apocalypse na nangyari sa mga panahon pero maya-maya ay napagod lang sila rito. Ilang saglit ay biglang naisip ni Mobius na kunin ang candy na binigay sa kanya nakaraan ng isang bata sa France na hindi galing sa panahon na iyon. Pagkatapos ay naghanap sila ng apocalypse sa mga taon mula 2047 hanggang 2051 kung kailan nabenta ang candy. Hindi nagtagal ay nahanap ni Loki ang isang matinding natural disaster sa Alabama sa taong 2050. Agad na pinaalam ni Mobius kay Renslayer na dadalhin niya si Loki sa Alabama at kahit pa ayaw ng babae ay napilit uli siya ni Mobius. Sa sunod na eksena ay pinuntahan na nila ang Roxcart Superstore sa taong 2050 sa Haven Hills, Alabama kung saan may paparating na matinding buhawi na wawasakin ang buong lugar. Pagpasok nila sa Roxcart ay agad na nalaman ng fugitive variant ang pagdating nila Mobius roon. Si B-15 naman ay sinabing maghahati sila sa dalawang grupo sa paghahanap sa variant roon at sasama sa kanya si Loki. Maya-maya ay nakakita sina Loki rito ng isang lalaki na nagsha-shopping ng halaman na pinagtataka nila. Nang nilapitan ito ni B-15 ay nagawa na rin siyang kontrolin ng Loki variant at nahimatay ang lalaki. Dito ay sinabi ng fugitive variant kay Loki na alam niyang siya ang pinadala roon ng TVA upang tugisin siya. Pagkatapos ay lumipat ito sa lalaking empleyado ng supermarket at nahimatay rin si B-15. Sinabi ni Loki sa kanya na plano niyang patalsikin ang timekeepers at maaari niya siyang gawing kanang kamay pero ang variant ay hindi interesado sa sinasabi niya. Samantala sina Mobius ay nakita sa security room si Hunter C-20 na tila wala sa sarili at sinabi sa kanila na nasabi niya sa variant kung paano mahahanap ang mga timekeepers. Si Loki naman ay sinubukan alamin kung anong plano ng variant niya pagkatapos ay nakakita siya roon ng reset charge ng TVA, subalit biglang tinadyakan siya ng ilang beses sa daan ng isa pang lalaki na kinokontrol rin ng fugitive variant,
Kinalaban siya ni Loki subalit ang lalaki na ito ay malakas at nagawa siyang ihagis sa mga produkto ng supermarket. Ilang saglit si B-15 ay nagkamalay na at nag-regroup kina Mobius at sinabing nakatakas sa kanya si Loki. Ang lalaki naman na kinokontrol ng variant ay nag-set up ng iba pang reset charge at inactivate ang timer dito. Pagkatapos ay tinanggal na ng variant ang kontrol niya sa lalaki at nagpakita siya sa harap ni Loki na isa palang babaeng bersyon na Loki na si Sylvie. Ilang saglit ay biglang nawala ng power supply ang buong gusali at ang napakaraming mga reset charge roon ay nag-activate na at nahulog sa mga time panel na nagdulot ng sobrang daming Nexus event sa Sacred Timeline. Agad na rumesponde ang maraming Minutemen ng TVA upang ayusin ang mga ito at si Sylvie ay kinuha ang temp pad niya at pumasok na sa isang time panel. Si Loki ay susundan na si Sylvie pero pipigilan na siya ni Mobius kaya't agad na pumasok na rin siya ng time panel. Dito na nagwawakas ang Tagalog recap natin at nasa description ng video ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Shout out kina Bredon Silvestre, Nonoy Tamayo, Sean Posabani, Kilabot King Horror Stories, Vladimir de la Cruz, Shelo Peras, Desiree Tindoy, Mark Andrew Anes, Ariel Basitas, kay Sprakanite, Glendon Cesar, at kay Jasper Ali. Salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo mga Juan. See you on the next one mga Juan.